Ang bigat ng libing ay hindi pa rin nawawala sa aking dibdib. Ngunit mas mabigat pa pala ang dapat kong bitbitin pag-uwi. Pinalayas ka na namin, Elena. Ayoko nang makita ang mukha mong punong-puno ng pagpapakumbaba. Hindi ka marunong mag-alaga ng bata. Tingnan mo, nawala ang anak mo. At ngayon, paano mo aasahan na mananatili sa iyo ang lalaking katulad ni Rafael? Ang tinig ng biyanan ko ay matalim, tulad ng matutulis na gilid ng basag na salamin na dahan-dahang nagpapasugat sa aking kaluluwa. Hindi ko na inabalang ipagtanggol ang sarili ko. Ano pa ang silbi ng mga salita laban sa nag-uumapaw na galit ng isang taong hindi na nakakakita ng pag-asa? Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang pangalan at ang mga apo niyang supling ng kayamanan. Kami na ng aking yumaong munting anghel ay nagiging pabigat na lamang. Ang kamatayan ng aking anak ay tila naging pagkakataon upang palayasin ako. Nang ihampas niya sa akin ang isang lumang supot ng pera, ang ipon ko para sa operasyon ng aking ina, pakiramdam ko ay hindi lamang ang supot ang kinuha niya, kundi pati ang huling piraso ng aking dangal. Hindi ako lumingon. Lumabas ako sa pintuan ng bahay na minahal ko, at ang simoy ng hangin sa labas ay mas malamig pa kaysa sa malamig na pagtanggap sa loob. Nakarating ako sa gitna ng abalang Makati, basang-basa, hindi lamang dahil sa mabilis na pagbagsak ng ulan, kundi dahil sa patuloy na pag-agos ng luha na hindi ko na kayang pigilan. Ang aking puso, nakakatapos lamang isuko ang huling tibok para sa aking munting supling, ay ngayoy parang tiniklop at tinapon sa isang basurahan. Ganito na lang ba? Nagtatanong ako sa sarili ko, habang ang mga mata ko ay hindi na makakita ng maayos dahil sa paglabo ng paningin. Napilitan akong hanapin ang anumang trabaho kahit gaano pa ito kababa. Ang pangalan ko ay Elena Villamor, at sa mga mata ng mundong ito, wala akong dala, kundi ang aking pagiging probinsyana at ang matinding pangangailangan. Natagpuan ko ang pahina ng advertisement. Got a nurse/nanny. Urgent care for triplets. High salary. Ito na ang aking huling pag-asa. Ang huling lubid na kakapitan ko bago ako tuluyang lumubog sa dagat ng pagkabigo. Nang pumasok ako sa Alcaraz Mansion, ang aking pananamit ay nagmistulang trapo sa gitna ng marmol at kristal. Ang katahimikan sa loob ay hindi kapayapaan. Ito ay isang uri ng tensyon na mas nakabibingi pa kaysa sa sigaw ng mga bata. At doon ko sila nakita, ang tatlong munting buhay na pinagkaitan ng yakap ng kanilang tunay na ina. Sila'y payat, maputla, at ang kanilang pag-iyak ay tila isang pilit na huni ng sirena. Ikaw ba ang bagong nurse? Isang tinig, matigas at walang bahid ng init. Si Don Rafael Alcaraz. Ang kanyang titig ay parang isang ruler na sinusukat ang bawat sentimetro ng aking pagkatao, at nakita niyang kulang ako. Bago pa man ako makasagot, isang babaeng anghel sa panlabas na anyo ang lumitaw mula sa likuran niya, nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kabuuan ng aking dating buhay. Si Clarissa, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Teka muna, Rafael, amoy probinsya ka. Siguraduhin mong malinis ang kamay mo bago mo hawakan ang mga bata. Baka mahawaan mo sila ng amag. Bulong ni Clarissa, ngunit sapat ang lakas ng boses para marinig ko at sapat para maramdaman ko ang kagat ng bawat salita. Amoy ako ng kahirapan. Amoy ako ng kabiguan. Bigla, isa sa mga sanggol, ang nasa gitna, ay humawak sa aking braso. Ang maliit niyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa tela ng aking damit na may bahid pa ng ulan. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa akin. Isang matinding init ang biglang dumaloy sa aking dibdib. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman mula nang mawala ang aking saraking sariling supling. Hindi ko napigilan. Ang mga labi ko ay natural na kumilos at isang pamilyar na himig ang lumabas. Isang lumang kundiman
na natutunan ko sa aking lola sa Bohol. Tulog na, Ineng, tulog na. Mahal ko, ang buwan sa langit, nagbabantay sa'yo. Hindi ko na malaya na napahawak na pala ako sa sanggol at hindi ko rin napansin na ang dalawa pa niyang kapatid ay naguunat na ng kamay. Ang mga yaya at ang mga doktor ay tila natigilan sa kanilang ginagawa. Si Rafael, na kanina'y nakatayo na parang rebulto ng kawalan ng pag-asa, ay dahan-dahang lumapit. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Nagtataka. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Sinubukan kong itago ang kirot na sumasabay sa bawat nota ng awit. Pero habang inaabot ko ang pangalawa at pangatlong bata, habang ang kanilang maliliit na palad ay nakahanap ng kinakapitan sa aking balikat at braso, ang mahabang pag-iyak na nagpabaliw sa lahat ng tao sa bahay na ito ay tuluyan ng humupa. Ang kanilang mga talukap ay mabibigat at ang kanilang paghinga ay naging mababaw. Isang malambot na himig ng kapayapaan. Sa wakas, sila ay natulog. Ang katahimikan ay bumalik, hindi ang nakakabinging katahimikan ng kawalan, kundi ang malalim na kapayapaan na dala ng isang mahimbing na tulog. Nakatitig ako sa kanila, ang aking mga mata ay puno ng pagod. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, ang aking puso ay hindi na pinipiga. Sa kanilang maliliit na mukha, nakikita ko ang lahat ng hindi ko na maibigay sa aking anak. Ang init, ang kapanatagan, ang pagmamahal na walang kondisyon, ang aking gatas na dapat sana ay para sa aking sariling sanggol ay nagkaroon ng bagong layunin. Tumingin ako kay Rafael na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Ang kanyang tingin ay hindi na naghahanap ng butas sa aking pagkatao, kundi tila nag-aaral ng isang misteryo. Manatili kaya niya. Ang boses ay mas mahina kaysa dati. Isang utos na may kasamang pakiusap na hindi niya kayang aminin. Pero isang pagkakamali mo lang, lalayas ka. Ang mga salitang yon ay dapat sana'y isang sumpa, ngunit sa sandaling iyon, ito ay parang isang lunas na may lason. Ang manatili dito ay nangangahulugan ng pagharap sa anino ni Clarissa, sa pagsubok araw-araw na hindi ako magkakamali. Ngunit ang mga batang ito, ang kanilang paghinga ang naging tugon ko. Mananatili ako, Don Rafael. Sagot ko. Ang aking tinig ay halos pabulong lamang. Tinitigan ko ang mga mata niya. Para sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matalim na titig ni Clarissa sa aking likuran. Alam kong ang mga salitang para sa kanila ay hindi pa nakakabuti sa aking sitwasyon. Ang aking pagtanggap ay hindi pa pagtanggap. Ito ay panimula pa lamang ng isang labanan sa loob ng gintong hawlan na ito. Ngunit habang ako'y nakatayo sa tabi ng kama, isang ina sa di inaasahang pagkakataon, ang tanong na naglalayag sa aking isip ay hindi kung kaya ko ba silang alagaan, kundi kung kaya ko bang mabuhay sa mundong ito na puno ng mga taong pumapatay sa pag-asa ng isang babae. Pagkatapos ng lahat ng pagtataksil at pagpapahirap, sa kanila ba ako susuko o sa sarili kong sakit ako maninirahan habang buhay? Ang silid na itinalaga para sa akin ay isang maliit na aparador sa dulo ng mahabang pasilyo, malayo sa mga silid-tulugan ng mga bata. Ang hangin dito ay mabigat at may bahagyang amoy ng naagnas na kahoy. Ito ang aking piitan, ang aking munting kanlungan kung saan maaari akong magluksa nang walang nakakakita, maliban sa mga anino na sumasayaw sa dingding. Pinilit kong ayusin ang aking mga gamit. Isang lumang damit, ang maliit na litrato ng aking namatay na anak, at ang mga panalangin na tanging ako lang ang nakakaalam. Sa paglabas ko upang maghanda ng gatas para sa mga bata, nakita ko ang kawalang kilos ng mga yaya. Sila ay tila mga robot na naghihintay ng utos, hindi mga taong may pusong nakikiisa. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanilang mga tablet, sinusunod ang mga chart ng pagpapakain.
Wala silang narinig sa pag-iyak na yon. Wala silang nadama. Ang lahat ay protocol. Naramdaman ko ang pag-asam ng pagsubok. Kinailangan kong patunayan na hindi ako katulad ng inaasahan nila. Nang pumasok ako sa nursery, ang 3 munting ulo ay nakataas. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki at naghahanap ng kahit anong pamilyar na mukha. Dahan-dahan akong lumapit at nang ilagay ko ang kanang kamay ko sa isa sa mga duyan, isang matinding init ang gumapang sa aking palad. Isang init na hindi galing sa kanilang lagnat, kundi mula sa pagkawala. Sinimulan kong kantahin muli ang duyan na yon. Ang boses ko'y yumanig sa simula, ngunit lalong lumalim nang maramdaman ko ang pangangailangan nila. Pagkatapos ng ilang minuto, ang paghinga ng pinakamaliit ay huminahon. Maya-maya pa, ang pangalawa ay nagsimulang sumandal sa gilid ng duyan. Ang kanyang maliit na kamay ay bahagyang nakahawak sa aking daliri. Isang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ang nakita ko mula sa pintuan. Iyon pala si Rafael. Nakasandal siya sa doorframe, hindi nagsasalita. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na matagal nang nakakulong sa loob ng kanyang dibdib. Pagtataka at bahagyang pag-asa. Ang tingin niya ay hindi kay Clarissa na nakatayo sa tabi niya, kundi sa akin. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Nang umalis ako upang kumuha ng bagong bote, narinig ko ang matalim na pagtaas ng boses ni Clarissa mula sa sala. Nang bumalik ako, wala na si Rafael, ngunit si Clarissa ay nakatayo sa gitna ng sala, nakaharap sa isang malaking puting alpombra. "Ayan na ang lingkod," sabi niya kay Manang Fe, ang matandang kasambahay na noon ko pa napapansing nag-iingat sa akin ng tingin. "Sige Manang, gawin mo na ang iniutos ko. Ayoko ng bahay na may mantsa." Ang mukha ni Manang Fe ay maputla. Ngunit siya ay yumuko at kumuha ng isang maliit na tela na may bahid ng pulang likido. Inilapit niya ito sa alpombra at pagkatapos ay pinunasan niya ang mantsa. Ang kulay ng likido ay hindi tila alak. Ito ay mas matingkad, mas may buhay. "Clarissa, hindi ba ito masyadong matindi para sa isang mantsa ng alak?" tanong ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa takot. Ngumiti si Clarissa, isang nangiting hindi ko malilimutan. "Oh, Elena, alam mo naman ang mga lalaki. Minsan, masyado silang malikot. Hindi ito alak, mahal. Ito ay isang munting senyales na nagpapakita kung gaano kakakilakilabot sa paglilinis." Wika ni Clarissa, tinitigan ako na parang isang insekto. Biglang sumagi sa aking alaala ang pag-aalala ko kanina. Ang maliit na sugat sa palad ni Lucas nang ipilit niyang maglaro ng maliit na kotse na nakakalat sa sahig. Pinilit kong isipin na hindi iyon dugo, na baka nagkaroon lang ng mantsa mula sa bulaklak na nakakalat sa labas. Ngunit ang amoy, isang bahagyang halos hindi maramdaman na singaw na nakapagpabalik sa akin sa araw ng libing ng aking anak, ay nagpilit sa aking isip na mag-isip ng masama. Hindi ko kailangang linisin yan. Hindi ko yan ginawa. Mariin kong sabi, kahit alam kong walang maniniwala sa akin. Hindi mo ginawa? Kung gayon, bakit ka nag-aalala? Humakbang si Clarissa papalapit. Ang kanyang pabango ay halos nakakasulasok. Napansin ko na matindi ang pagkakapit mo sa mga bata. Baka naman may naiinggit kang ina sa laba? Baka gusto mong magnakaw ng isang anak? Ang mga taong galing sa probinsya, madalas may ganitong complex. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Kinurot ko ang sarili ko sa aking tagiliran. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ang aking anak, ang aking nawawalang yaman. Inihambing niya ako sa isang magnanakaw ng pagmamahal. "Huwag mo akong pagbintangan," bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Bakit? Wala ka bang pagdududa sa sarili mo?" Nagtaas siya ng kilay. Tinitingnan ang aking buong katawan na tila naghahanap ng katibayan. "Sige Manang Fe, bantayan mo siya. Kapag may nawala pa kahit isang piraso ng pilak dito,
Ikaw ang unang isasakdal ko. Pagkatapos noon, umalis si Clarissa. Iniiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang aking isip ay tumatakbo pabalik sa mga nakaraang araw. Ang pag-iyak ng aking sariling sanggol sa lamig ng ospital. Ang aking pagmamakaawa sa aking asawa na huwag akong iwanan. At ngayon, ang pagiging walang kapangyarihan dito, sa gitna ng karangyaan. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang malamig na hangin na humahalik sa aking batok. Si Manang Fe ay nakatayo na sa likuran ko. Hindi siya nagsalita, ngunit inabot niya ang aking kamay at sa kanyang palad ay mayroon siyang inilapag. Isang maliit, halos hindi na nakikilalang piraso ng tela na may bahagyang bahid ng pulang kulay. Elena, mahinang tawag niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Ang mantsa na yan. Kahapon ay may namantsahan ding ganoon sa labas ng silid ng mga bata. Hindi ko sinasabi kanino dahil natatakot ako. Pero alam kong hindi ikaw iyon. Ang pag-aalinlangan na hindi ko kayang itanggi ay biglang naging isang maliit na tinik na pumupunit sa aking dibdib. Kung hindi ako, sino? At bakit may isa pang mantsa na katulad nito? Ang liwanag sa umaga ay tila hindi pinahihintulutan ni Clarissa na makapasok sa silid tulugan ko. Sa halip, mayroong isang mapanganib na ningning na nagmumula sa mga salita niya. Nang ako'y lumabas para magsilbi ng almusal, isang simpleng sinangag at itlog na ginawa ko gamit ang aking kaunting budget. Ang mga mata ko ay laging nakatingin sa sahig, nag-iingat sa bawat hakbang, hindi na kailangang maghintay pa. Nang inilapag ko ang tray sa mesa kung saan nakaupo na si Rafael at nagbabasa ng business section ng dyaryo, nag-umpisa ang pagtatanghal. Elena, tamang-tama. Bati ni Clarissa, ngunit ang init ng kanyang boses ay nakakabingi. Naiwan ko pala itong kahon ng aking mga lumang alahas kagabi. Siguro hindi mo napansin, ngunit ang mga piraso rito ay may malaking halaga. Pakiayos mo na lang sa safe ko mamaya. Inabot niya sa akin ang isang kahon na gawa sa kahoy na may inlay na perlas. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa 3 bata na pinagsama. Sige po, Ma'am Clarissa. Mahinahon kong sagot. Inilapag ang kahon sa isang maliit na mesa sa gilid. Nag-cross ang mga braso ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin. Si Rafael ay nagpanggap na abala sa kanyang mga papeles, ngunit ramdam ko ang kanyang tensyon, ang kanyang pagkakasala sa hindi pagtitiwala sa akin noong nakaraang araw. Nang matapos akong maghain at nagtungo ako sa silid tulugan ng mga bata, kinailangan kong dumaan sa silid ni Clarissa upang kumuha ng tuwalya. Hindi ako pumasok, kumatok ako, ngunit walang sumagot. Nang isara ko sana ang pinto, nakita ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang maliit na lalagyan sa kanyang vanity table. 4 na segundo. Iyon lang ang oras na ibinigay sa akin ng tadhana. Mabilis kong isinara ang pinto at tumakbo pabalik sa silid ng mga bata. Ang aking puso ay tumitibok sa isang ritmo na puno ng takot at kuryosidad. Nang matapos kong maligo ang mga bata at nang sila ay tahimik na naglalaro, dahan-dahan akong bumalik sa sala. Ang isip ay nag-uulit sa nakita ko. Sa maliit na lalagyan na yon, nakita ko ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang maliit na keycard na may logo ng isang pribadong bangko sa Makati. Dapat, sana, ay hindi ko na ito pinansin. Dapat sana ay bumalik na ako sa mga bata at ipagpatuloy ang aking pagiging di nakikita. Ngunit ang paalala ni Manang Fe, ang pulang mantsa at ang malalim na pagdududa na inihasik ni Clarissa sa isip ni Rafael ay nagtulak sa akin na maging matapang. Nang papalapit na ako sa opisina ni Rafael, nagulat ako. Wala si Rafael doon. Tanging si Clarissa ang nakaupo sa upuan nito, nakangiti habang nakahawak sa isang cellphone. Oo, tapos na ang plano. Huwag kang mag-alala. Sa oras na makakuha ako ng ebidensya na magnanakaw siya,
Wala nang makakapigil sa akin na itaboy siya at makuha ang kasal. Mahina niyang sabi sa telepono. Ang aking paghinga ay biglang huminto. Ang aking mga paa ay tila nagkabuhol sa sahig. Hindi lang ako inakusahan niya. Nagtatrabaho pa siya upang sirain ako. Ang kanyang kasal kay Rafael ay hindi pag-ibig, kundi isang pag-aari. Bago pa man ako makabalik sa aking kinatatayuan, tila may isang matigas na bagay na tumama sa aking balikat at ang aking hawak na mga baby blanket ay nahulog sa sahig. Ay, Elena! Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay nagbago mula sa pagiging matamis patungo sa isang malakas na pagsisiwalat. Pasensya na. Hindi ko napansin na nakatayo ka dyan. Hindi mo ba alam na hindi dapat humawak ng gamit ng amo nang walang pahintulot? Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano ko naitago ang aking sarili. Ang aking puso ay tumitibok na parang isang kampanang nagbabala sa paparating na unos. Wala akong narinig. Mahina akong sagot. Wala kang narinig? Sigurado ka? Baka mamaya, kapag naisulat na ang kasal, magbago na ang isip ni Rafael at isipin niyang ikaw ang gusto niya. Sambit ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nanliliit na tila nag-iisip ng mas masamang paraan upang ako'y lisanin. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng nagbabagang galit, isang init na nagpapatuyo sa luha ng aking nakaraang pagkalugi. Don Rafael Alcaraz, sabi ko. Ang pangalan niya ay lumabas sa aking bibig na parang isang panata, ay hindi isang premyo na dapat ipaglaban. Ngunit kung ang kanyang kapakanan ay nakasalalay sa isang babaeng nagsisinungaling, ako ang maglalabas ng katotohanan. Bigla, lumabas si Rafael mula sa isang silid sa likod. Mukhang pagod at iritable. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay ninyo? Tumayo si Clarissa sa tabi ni Rafael, idinikit ang kanyang sarili dito at itinaas ang kanyang kamay sa akin. Ang muka ay punong-puno ng inosenteng takot. Rafael, mahal si Elena. Hinawakan niya ang safe box ko. Sabi ko na sa'yo, masyadong mapaghinala ang mga taong galing sa labas. Sinasabi ko na nga ba't may itinatago siya. Napalunok ako. Narito na ang sandaling hinintay ni Clarissa. Ang aking kamay ay automatikong pumisil sa tela na ibinigay sa akin ni Manang Fe. Ang pagkilos na ito ay nakita ni Clarissa at isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya, Don Rafael. Mahinang pagmamakaawa ni Clarissa habang hinahawakan ang braso ni Rafael. Patawarin mo ako, pero sa sobrang takot ko sa banta niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tiningnan ako ni Rafael at ang kanyang ekspresyon ay isang komplikadong halo ng pagdududa, pagkadismaya at ang bahid ng aking pinakamalaking takot, ang pagtitiwala na muling mabibiyak. Bakit kailangan kong ipaglaban ang aking dangal sa harap ng isang lalaking hindi pa lubos na naniniwala sa akin, habang ang mga anak niya ay nakikinig sa lahat ng ito? Nang matapos magsalita si Clarissa, ang aking buong pagkatao ay parang isang baging na biglang pinutol ang ugat. Nakatingin ako kay Rafael, ang aking huling pag-asa, at nakita ko ang pag-aalinlangan na unti-unting nagiging pamilyar na paniniwala. Ang pagkakamali ko sa paghawak sa tela ay tila mas malaking kasalanan kaysa sa pagtataksil na nakita ko sa silid nila ni Clarissa. Elena, ano ang masasabi mo tungkol dito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay hindi nagalit. Ito ay mas malala. Ito ay pagkadismaya. Ang tingin niya ay hindi umaabot sa akin. Tinitigan niya ang sahig. Tila naghahanap ng lakas para muling gawin ang dating ginawa niya. Ang maniwala sa mas madaling kwento. Hawak ko pa rin ang maliit na tela na ibinigay ni Manang Fe. Ang maliit na ebidensya na hindi ko pa sigurado kung ano. Ang paggamit nito ngayon ay magpapahayag ng aking pagiging palihim, ngunit ang pagtatago nito ay nangangahulugang tanggapin ko ang paratang.
Don Rafael, nagsimula ako. Pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng aking boses. Wala akong kinuha. At hindi ko rin alam kung bakit ako napunta sa harapan ng silid ni Ma'am Clarissa kanina. Ngunit mayroon akong nakita na mas mahalaga kaysa sa anumang alahas. Ito na ang pagkakataon. Ang pagpapakita ng aking natuklasan ngayon ay maaaring maging pagliligtas ko o maging dahilan ng aking agarang pagpapatalsik. Iniladlad ko ang tela sa harap niya. Ang mansyang ito, Don Rafael, hindi ito mula sa alak. Kahapon, nang naglalaro ang mga bata, nakita ko ang kaparehong kulay sa ilalim ng mesa kung saan kayo nag-almusal kanina. Ngumisi si Clarissa. Wala na bang ibang mapagkakamalan, Elena? Ang mga dukha ay laging naghahanap ng dahilan para manatili. Marahil ay sinubukan mo lang pagtakpan ang ginawa mo sa alahas. Tama si Clarissa, maring sabi ni Rafael. Bakit mo kailangang maging misteryosa? Kung may nakita kang mali, dapat ay sinabi mo kaagad sa akin. Hindi mo dapat hinayaan na lumipas ang isang gabi. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin na parang 10 toneladang bigat. Kaya pala, hindi niya talaga ako nakikita. Ang pag-aalala ko para sa kanya at sa mga bata ay nababaliwala ng kanyang nakagawiang pagdududa sa mga taong nasa ibaba niya. Ang aking utang na loob sa kanya dahil sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makasama muli ang mga bata ay napalitan ng bagong sugat ng pagtataksil. Gusto kong malaman ang totoo, Elena. Ang kawalang tiwala ko sa iyo ay mas mabigat kaysa sa lahat ng nararamdaman ko sa inyong tatlo. Kung hindi mo maipapaliwanag ng maayos ang lahat ng ito sa loob ng 1 oras, hindi ka na muling makikita sa mansyon na ito. Kukunin ko ang mga bata mula sa iyo. Ang banta ay hindi tungkol sa aking trabaho. Ito ay tungkol sa aking pangalawang pagkakataon na maging isang ina. Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, nakita ko ang isang bagay na tila pamilyar sa aking mga alaala. Ang malamig na pagpapasiya na pumapatay sa anumang emosyon. Sa isang sandali ng matinding kalinawan, napagtanto ko ang katotohanan. Ang kanyang pagiging King of Makati ay ang kanyang pagkabulag. Ang aking pag-asa na mahalin niya ako ay isang malaking pagkakamali. Inilapag ko ang tela sa mesa. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Hindi ko na kailangang magpaliwanag, Don Rafael. Kung ang aking pag-iral ay nagiging sanhi ng pagdududa mo sa aking pagkatao at sa aking pag-aalaga, mas mabuting umalis ako ngayon bago pa man maging huli ang lahat para sa mga bata. Tinalikuran ko sila. Naglakad ako palabas ng silid. Ang bawat hakbang ko ay may dignidad na hindi ko inaasahang taglay ko pa pala. Hindi ko na tiningnan ng mga bata dahil alam kong kung titingnan ko sila, hindi ako aalis. Nang makarating ako sa pintuan ng service exit, nararamdaman ko ang paghigpit ng aking dibdib. Narating ko na ang aking breaking point. Elena, ang tinig ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit hindi ako lumingon. Ang tunog ng mga binti ko na lumalayo sa pinto ay tila lumalabas sa isang tunnel na puno ng malamig na hangin. Manang Fe, tingnan mo ito. Narinig ko ang tinig ni Rafael na tila nagmamadali. Pagkalabas ko sa bakuran, nakita ko si Manang Fe na tumatakbo papalapit sa akin. May hawak siyang maliit na bagay sa kanyang kamay. Elena, sandali. Ito ang nakita ko sa ilalim ng iyong unan kanina habang naghahanda akong maglinis. Inabot niya sa akin ang isang maliit, kumikinang na bagay na nakabalot sa isang piraso ng maruming tela. Nang buksan ko ito, nakita ko ang pinakamaliit at pinakamahalagang alahas na pag-aari ni Clarissa. Ang singsing na ipinapakita sa kanya ni Rafael sa prenuptial contract na nakita ko kahapon. Wala akong sinasabi kanina. Patuloy ni Manang Fe, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot dahil ayokong isipin mong isa akong tuso. Pero ngayon, ikaw na mismo ang nagpapatunay na niloloko ka nila.
Sa kamay ko ngayon ang matibay na ebidensya na si Clarissa ang naglagay ng alahas sa aking pwesto. Subalit ang tanong ay hindi na kung ako ba ay inosente, kundi kung may paniniwala pa si Rafael para sa akin. Kung ipapakita ko ito, maniniwala ba siya sa akin ngayon? O sisirain ko na lang ang kanyang pag-aasawa dahil sa pagtatangkang patunayan ng aking sarili? Ang liwanag ng araw ay tila hindi na nakakarating sa aking kinaroroonan. Iniwan ko ang singsing, ang ebidensya ng kasinungalingan ni Clarissa, sa kamay ni Manang Fe. Hindi ko na kaya pang harapin si Rafael. Kung maniniwala siya sa akin ngayon, magiging utang na loob na naman ito. At hindi ko na kayang ibenta ang aking dignidad para sa kahit anong pag-aalinlangan. Ang pag-alis sa tabi ng mga bata ay ang pinakamahirap na desisyon, ngunit ang manatili at maging laging nasa ilalim ng akusasyon ay mas masakit. Habang naglalakad ako palayo sa bakuran ng Alcaraz Mansion, naramdaman ko ang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod ng kaluluwang laging nakikipaglaban sa kawalang katarungan. Ang daan patungong bus terminal ay tila mas mahaba pa kaysa sa paglalakbay ko mula sa Bohol. Nang ako'y halos makalabas na sa paningin ng mga gate, isang sasakyan na kumikinang sa araw ang humarang sa aking dadaanan. Si Rafael. Bumaba siya, hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt, ngunit ang kanyang aura ay nananatiling hari. Saan ka pupunta? Ang boses niya ay mababa, halos isang pag-ungol. Sa kung saan ako nararapat, sagot ko. Hindi ako tumitingin sa kanya, malayo sa mga kasinungalingan at sa mga taong nagpapanggap na minamahal ang kanilang mga anak. Hindi ka pa ba tumitingin sa akin, Elena? Ang kanyang paggamit sa aking pangalan ay nagpatindig ng aking balikat. Humarap ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kaguluhan na hindi ko nakita sa mga nakaraang araw. Hindi na pag-aalinlangan ang naroon, kundi isang uri ng pagkabigla. Ano pa ang gusto mong makita ko, Don Rafael? Ang aking kawalang sala? Sinubukan ko na itong ipakita sa pamamagitan ng aking mga kamay, sa pamamagitan ng aking awit, sa pamamagitan ng pag-iyak ko sa mga anak mo. Ngunit sa bawat pagkakataon, mas pinaniwalaan mo ang mamahaling kumpanya ni Clarissa kaysa sa simpleng katotohanan ng isang babaeng walang-wala. Lumapit siya. Ang kanyang anino ay tumakip sa akin at sa unang pagkakataon, hindi ako nagatras. Tinanong ko si Manang Fe. Mahina niyang pag-amin. Nang umalis ka, ibinigay niya sa akin ang singsing at ang mga litrato mula sa security system nung isang gabi. Nakita ko kung paano ka nag-iisa na pumasok sa silid ni Clarissa at ang iyong pag-aatubili nang biglang lumabas siya. Naramdaman ko ang lamig ng aking dugo. Alam kong nakita niya ang aking pagdududa, ang aking pag-aalinlangan sa pagtanggap sa alahas. Ngayon, sabihin mo sa akin, patuloy ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakakabaon sa akin. Bakit mo kailangang maging misteryosa? Kung inosente ka, bakit hindi mo agad ipinakita iyon? Bakit kailangan kong maging isang baliw na naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan ninyong dalawa? Ang tanong niya ay isang paninisi, isang pagtulak sa akin na magpaliwanag ng aking takot. Bakit ko ba sinubukan na protektahan siya mula sa sakit ng katotohanan nang ako mismo ang laging nabibiktima ng kanyang kawalang tiwala? Dahil ang pinakamalaking takot ko, Don Rafael, ay hindi ang mawala sa trabaho. Ang takot ko ay ang maging matagumpay ka sa paninira sa akin at pagkatapos ay tingnan mo ako na parang hindi ako kailanman nagbigay ng kahit isang segundo ng pagmamahal sa iyong mga anak. Mas mabuti pang umalis na ako na may dignidad kaysa manatili na laging pinagdududahan. Bigla, huminga ng malalim si Rafael. Isang hininga na tila nagdadala ng lahat ng sakit ng kanyang pagkabigo bilang ama at asawa. Hindi ko alam kung paano magpaliwanag. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad sa paraang nararapat. Pero Elena,
Nang makita kong wala ka sa silid, ang mga bata ay hindi na natulog. Iyak sila ng iyak, hindi tulad ng dati. Ito ay isang pagkalito na hindi ko kayang lunasan. Para silang nawalan ng kanilang buwan. Isang luha ang kumawala sa aking mata. Ang kanyang pag-amin na sila ay lubos na umaasa sa akin ay isang matinding vindication sa aking puso. Ngunit hindi pa rin sapat para burahin ang hapdi ng kanyang pagdududa. Huwag kang mag-alala, Don Rafael. Mahina kong tugon. Pinipilit na maging matatag. Hindi ko na sila kailangang alagaan. May sarili na akong kailangang aalagaan. At sa pagtalikod ko, siya ay hindi na nagsalita. Ngunit bago pa man ako makarating sa kanto, narinig ko ang isang boses sa aking likuran. Hindi galit, hindi nag-uutos, kundi tila isang lalaking nalulunod. Kung aalis ka, Elena, sana ay hindi na ako kailanman nagkaroon ng mga anak. Dahil ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng maging isang ama. At ikaw ang nagturo sa akin. Huwag mo akong iwanan para lang patunayan na tama ka. Ano ang gagawin ko? Ang magpatuloy sa pag-alis o ang bumalik sa isang taong natututo pa lamang humingi ng tawad habang alam kong ang susunod na maling galaw ay ang huli na? Ang paglayo ko ay hindi pa malalim. Nakatayo pa rin ako sa gilid ng kalsada. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento. At ang pag-agos ng trapiko sa Makati ay tila isang napakabagal na ilog. Ang huling salita ni Rafael, "Huwag mo akong iwanan," ay tumagos sa aking dibdib. Hindi bilang isang utos, kundi bilang isang pag-amin ng lalaking hindi marunong magpakumbaba. Ang kanyang pagmamakaawa ay katumbas ng pagbagsak ng kanyang buong mundo. Ngunit ang aking sakit ay mas sariwa pa. Ang aking pagkawala. Sa gitna ng aking pag-aalangan, isang bagay ang pilit na nagtulak sa aking isipan. Ang kanyang sinabi. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng maging isang ama. Ang aking mga mata ay pumikit. Hindi ko inisip ang aking sarili. Inisip ko ang aking anak na hindi nagigising. Ang aking pagtanggi na bumalik ay hindi paghihiganti kay Rafael, kundi pagtatanggol sa aking sarili laban sa sakit ng pag-asa na muling masisira. Nang dilat ko ang aking mga mata, may isang matandang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tabi ko. Isang sasakyang tila naligaw mula sa ibang dekada. Sumilip sa bintana ang mukha ni Manang Fe. Elena, pumasok ka na. Nag-usap na kami ni Sir Rafael. Hindi siya bumitaw sa'yo. Walang kahit anong pagdadalawang isip. Pumasok ako. Ang daan pabalik sa mansyon ay tahimik, ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang pangako. Nang kami ay makarating, si Rafael ay nakatayo pa rin kung saan ko siya iniwan. Tumingin siya sa akin. Walang salita ng pagbati, walang pag-uutos. Tanging ang isang napakalalim na pagtingin na nagsasabing, "Nandito ka pa." Pagpasok namin sa loob, ang buong enerhiya ng bahay ay nagbago. Si Clarissa ay wala na. Tanging ang mga bata na naglalaro na ngayon sa sala. Sa halip na umiyak, ang aking sinalubong. Elena, tawag ni Rafael. Hindi siya lumapit. Nagbigay siya ng espasyo. Sinuri ko ang video at ang alahas. Tama ka. Handa akong tanggapin na mali ako. Ang pag-amin niya ay halos isang himala. Ngunit ang puso ko ay hindi pa handang sumayaw sa tuwa. Ito ay isang aral na kailangan kong matutunan. Ang tiwala ay hindi madaling ibalik. Hindi ko kailangan ng iyong paghingi ng tawad, Don Rafael. Kailangan kong maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga sa'yo, sagot ko. Nakarating kami sa opisina. Hindi na namin binanggit si Clarissa. Sa halip, inilabas ni Rafael ang isang lumang litrato. Mula sa drawer, isang babaeng may banayad na ngiti. Kahawig ko ngunit mas may edad at may mga matang puno ng pag-aaruga. Si Ines, marahanyang wika. Ang aking ina. Pinutol ko ang lahat ng ugnayan noong nagsimula akong umangat. Nahihiya ako sa aming kahirapan, siya.
Siya ang ugat ng kung sino ako ngayon. Sa sandaling iyon, ang kanyang kahinaan ay hindi na anyong estratehiya. Isa itong tapat na pag-amin. Sa kanyang mga mata, nasilayan ko ang isang lalaking matagal na nalunod sa sariling yabang at ngayoy humihingi ng hininga. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tanong ko. Dahil, sagot niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Tuwing naririnig kitang umaawit ng duyan, may nabubuhay na alaala, isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang itinago. Ang awit mo, iyon ang kanta ng aking ina. Bago ako naging Don Rafael, isa lang akong batang lalaki na binabantayan ng kanyang nanay. Ang koneksyon ay hindi lang sa mga bata. Ang koneksyon namin ay nasa iisang ugat ng pagkawala. Sa parehong karanasan ng pagtanggi ng isang magulang, ang aking pagkawala ay nagpabukas sa kanyang alaala. Nang umalis ka, patuloy ni Rafael, ang mga bata ay parang nawalan ng kanilang sariling ina. At ako ay para bang nawalan ng aking pinakamamahal na alaala, ang pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera. Bago pa man ako makapagbigay ng komento, may tumawag sa landline ng opisina. Si Rafael ang sumagot. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sino? Ano? Bakit ka tumatawag dito? Alam ko na. Isinara niya ang telepono nang walang paalam. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng matinding pangamba. Isang mensahe mula sa isang kaibigan sa ospital. Si Ines. Ang aking ina. Bumagsak siya. Kailangan niyang makita ang kanyang apo. Ngayon na raw, Elena. Kailangan niya ng isang tao na magdadala sa kanya. Ang paghaharap sa nakaraan ay hindi pa tapos. Ngayon, ang pag-ibig at pagpapatawad ay nangangailangan ng isang pisikal na paglalakbay. Ang desisyon ay hindi na sa akin. Wala akong karapatang tumanggi sa isang ina na ngayon ay nangangailangan ng kanyang anak. Ang bawat sentimetro ng pagtalikod ko sa mansyon ay tila isang pag-amin sa sarili na ang aking pag-ibig para sa mga bata ay hindi pa sapat para ako'y manatili sa isang tahanan na hindi handang tanggapin ang aking pagkatao. Pupunta ako, sabi ko kay Rafael. Ang aking tinig ay matatag. Hindi dahil para sa inyo, kundi dahil ang ina ay ina. At kahit anong mangyari, ang pagiging ina ay hindi ko kayang ipagkanulo. Ang paghahanda ay mabilis at puno ng tensyon. Sa kotse ang mga bata, Lucas, Mateo at Lia, ay tahimik, nakatingin sa akin. Alam nila na may nagbago. Sa gitna nila, ako ay naging kanilang tulay, patungo sa isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kanilang ama. Si Rafael ay nagmamaneho nang may hindi pangkaraniwang pag-iingat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang paglalakbay patungong Nueva Ecija ay mahaba at ang bawat kilometro ay tila nagdadala ng bigat ng 10 taon ng pagpapabaya. Nang kami ay makarating sa bayan, ang hangin ay nagbago. Hindi na ito ang malamig na air-conditioned na hangin ng lungsod, kundi ang amoy ng lupa, ng isda sa ilog, at ng matinding init ng araw. Sa aming paglapit sa lumang bahay ni Ines, ang lahat ng aking mga takot tungkol sa kung paano ko siya sasalubungin ay biglang naglaho. Nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa beranda. Ang kanyang balat ay tila tuyong dahon, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. Nakasuot siya ng simpleng damit, at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang lumang kahoy na upuan. Nanay Ines, bulong ni Rafael. Ang boses niya ay napuno ng isang emosyon na hindi ko pa naririnig. Ang pangungulila. Hindi sumagot si Ines. Tanging ang kanyang titig ang nakatuon sa amin. At pagkatapos ay dumapo ito sa akin, hindi sa aking damit o sa aking mukha, kundi sa aking mga kamay na bahagyang nakahawak sa likod ng mga bata. Sino sila? Tanong ni Ines. Ang kanyang tinig ay malambing
ngunit mahina, tulad ng kawayan na umaalog sa hangin. Sila ang mga apo mo, ma. Ang mga anak ko, sagot ni Rafael. Ngunit bago pa man makapagbigay ng anumang reaksyon si Ines, ang kanyang paningin ay huminto sa akin. Tila may isang matinding alaala na bumalik sa kanya. Ikaw, sabi niya, bahagyang umaabot ang kamay. Ikaw ang anak ng kawayan, ang babaeng nagdala ng lambing sa aking tahanan noong tag-ulan. Nanlaki ang mata ko. Siya pala ang babaeng tinutukoy ni Manang Fe. Ako pala ang Anya noong nakaraan. Ang koneksyon namin ay mas malalim kaysa sa akala ko. Nanay Ines, siya si Elena. Mabilis na sabi ni Rafael, tila may kinatatakutan. Siya ang nag-aalaga sa kanila ngayon. Ngunit hindi siya nakinig kay Rafael. Si Ines ay dahan-dahang bumangon. Isang kilos na tila humihingi ng buong lakas niya. Lumapit siya sa akin. Hindi sa kanyang anak na lalaki, kundi sa akin. Naramdaman ko ang kanyang paghinga sa aking mukha. Amoy luma, amoy gamot, ngunit may kaunting pamilyar na amoy na nagpabigat sa aking dibdib. Ito ang amoy ng isang ina. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking pisngi. Ang balat niya ay manipis na parang papel. Salamat, mahal, sabi niya. Hindi kay Rafael, kundi sa akin. Salamat sa pagbabalik ng aking munting kanta. Ikaw pala ang nagdala nito sa kanila. Pagkatapos ay, sa isang pagtatangkang lalong nagpahirap sa puso ni Rafael, si Ines ay dahan-dahang yumuko. Hindi para humalik sa kamay ng kanyang anak, kundi para yakapin ako. At sa yakap na yon, naramdaman ko ang bigat ng 10 taon ng pagsisisi ni Rafael. At ang aking sariling pagkawala ay tila nabibigyan ng kaunting ginhawa. Nakatayo si Rafael sa tabi. Ang kanyang buong katawan ay tila nabasag. Ang kanyang ina ay tinanggap ang babaeng tinawag niyang probinsyana kaysa sa kanya. Ina. Mahinang tawag ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na hindi niya pinahintulutang tumulo. Ngunit si Ines ay nakayakap pa rin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Hayaan mo lang ako, anak. Ilang taon akong naghintay na may magdala ng kapayapaan sa bahay na ito. At ikaw yon, Elena. Ikaw ang nagdala ng aking awit pabalik. Sa harap ng ina na kanyang kinatakutan, si Rafael ay naging isang maliit na bata. Natalo ng pagtanggap na matagal na niyang hinanap mula sa taong hindi niya binigyan ng halaga. Ang mahigpit na yakap ni Ines sa akin ay nagsisilbing kalasag sa aking puso. Ngunit ito rin ang nagpatingkad sa paghihirap ni Rafael. Nakita ko kung paano tila gumuho ang pader ng kanyang kayabangan at pagkontrol sa isang iglap. Ang kanyang ina, ang taong matagal niyang itinaboy dahil sa takot na mahusgahan, ay hindi humingi ng kanyang pangalan, kundi ang awit na dala ko. Nang marahan siyang binitawan ni Ines, ang kanyang titig ay puno ng tubig na hindi niya kayang hayaang pumatak. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang Don Rafael Alcaraz, kundi ang batang lalaking nais lang yakap ng kanyang ina. Ina! Ang tawag niya ay nagdadala ng 10 taong pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang landline sa opisina ay muling nagbigay ng babala. Si Rafael ang mabilis na sumagot. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa mesa. Sino? Wala akong sinasabi. Ang kanyang boses ay nag-iba ng tono, hindi na matigas, kundi nagmamadali at may bahid ng takot. Rafael, anak ko. Ang tinig sa kabilang linya ay hindi na ang tinig ng nurse. Ito ay isang pamilyar na tinig na may kasamang ingay ng mga makinarya sa ospital. Kailangan kitang makita. Ang iyong ina. Ang kanyang hininga ay humihina. At mayroon siyang gustong sabihin sa'yo bago siya tuluyang lumisan. Kailangan niyang makita ang mga apo niya. Bumagsak ang telepono sa mesa. Walang tunog. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa kahit anong pagsabog. Ang mukha ni Rafael ay naging abo. Nagkakasakit siya ng matindi.
Bulong niya, hindi na ako kinakausap, kundi ang sarili niya. Pinilit ko siyang itago ang lahat. Inakala kong kaya kong bayaran ang lahat ng problema. Ngayon, ang tanging bagay na hindi ko kayang bayaran, ang oras, ay nauubos na. Tiningnan niya ako at sa mata niya ay may isang bagong uri ng pag-amin. Elena, hindi ko na kayang magpanggap na kaya kong ayusin ito ng mag-isa. Ang aking kapalaluan ang naglayo sa kanya. Ang aking kawalan ng kakayahang maging tao ay nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang matinding pangangailangan ni Rafael. Isang pangangailangan na hindi kayang punan ng trabaho o pera. Ito ay ang pangangailangan para sa pagpapatawad at pag-unawa. Sige, pupunta tayo. Sagot ko agad. Ang aking sariling sakit ay pansamantalang lumayo, napalitan ng obligasyon na makita ang isang ina at anak na magkaayos bago huli ang lahat. Pero hindi ka magmamaneho. Ako ang magdadala sa inyo. At hindi ka mag-iisa. Dadalhin ko ang mga bata. Hindi ko siya kayang iwan ulit na nag-iisa. Bago pa man siya makasagot, naglabas ako ng isang desisyon. Isang desisyon na nagpapakita na ang aking puso ay hindi pa tuluyang bato. Nang kami ay papunta na sa sasakyan, tumunog ang cellphone ni Rafael. Kinailangan niyang sagutin ito sa loob ng bahay. Nang siya ay bumalik, ang kanyang mukha ay naging tila isang maskara ng takot na higit pa sa lahat ng nakita ko. Elena, kailangan nating bumalik sa Maynila. Heto na, may tumawag sa akin. Si Clarissa. Tumawag siya at sinabing, "Honey, I'm pregnant." Sabi niya, hindi raw siya aalis hanggat hindi ako pumipirma sa marriage contract. Ang malamig na hangin na pumasok sa aking baga ay tila nagdulot ng paninikip. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pag-unawa, ang pagpapatawad na sinubukan kong ialok sa kanya ay tila isang malaking biro. Ang pagiging tapat ni Rafael sa pag-amin ng kanyang pagkakamali ay tila walang saysay dahil sa pagpili niyang magtago ng sekreto sa kanyang kasintahan. Ang kapatawaran ay isang mahabang landas, ngunit ang lason ng kasinungalingan ay mabilis kumalat. Sa pagitan ng aking namamatay na biyenan at ng isang kasal na walang pagmamahal na naghihintay, saan ako dapat tumakbo? Ang impormasyon tungkol sa pagbubuntis ni Clarissa ay dumating na parang isang malaking batong hinulog sa tahimik na tubig ng aming kasunduan. Ang pagkakataong makasama si Rafael sa pagpunta sa ospital upang makita si Ines ay biglang napalitan ng isang mas matinding krisis. Ang aking mga paa ay nanigas sa lupa. Ang pag-alis patungong probinsya ay biglang naglaho sa hangin at ang pananatili sa Maynila ay nangangahulugang harapin ang huling bala ni Clarissa. Hindi ako aalis, Rafael. Mahina kong sinabi. Ngunit ang aking panloob na tinig ay sumisigaw ng, bakit hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Hindi ko maaaring iwanan ang iyong ina sa sandaling ito, ngunit hindi ko rin kayang magpanggap na hindi ko narinig ang sinabi mo. Elena, pakinggan mo ako. Hindi ko siya mahal. Alam kong hindi ko siya mahal, pero ang babaeng yan, alam mong gagawin niya ang lahat para maging legal ang kasal namin bago pa man makasalubong natin ang kamatayan. Kailangan kong ayusin ito. Kailangan kong makita si Mama. Ang kawalan ng kontrol ni Rafael ay nagpapaalala sa akin ng kawalang kapangyarihan ko sa kamatayan ng aking anak. Kung gayon, pumunta ka sa ina mo. Tugon ko. At ngayon, ang aking tinig ay may bahid ng malamig na pagtanggap. Huwag mong hayaan na ang isang kasinungalingan ang maging dahilan para hindi mo makita ang iyong ina sa huling pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umalis. Ang aking mga mata ay nakatuon sa cellphone na nakapatong sa mesa kung saan ibinagsak ni Rafael ang telepono kanina. Ang tawag ay hindi pa pala tapos. May isa pang call log na nakatago sa ibaba. Mabilis akong lumapit. Ang aking puso ay umaasa na makakahanap ako
ng ebidensya na magliligtas kay Rafael mula sa isang kasal na puno ng panloloko. Binuksan ko ang call history. Ang numero ay hindi pamilyar, ngunit ang pangalan na nakakabit dito ay nagdulot ng matinding lamig sa aking ugat. Leo. Napag-alaman ko mula sa mga tsismis ng mga kasambahay na si Leo ang dating kasintahan ni Clarissa, isang abogado na nagmamay-ari ng isang maliit na law firm. Isang matalik na kaibigan ni Rafael noon bago ito biglang naglaho sa kanyang buhay. Pumasok ako sa silid ng mga bata kung saan naglalaro ang tatlong munting anghel. Kinuha ko ang aking lumang cellphone, ang tanging ari-arian ko na hindi naapektuhan ng luho ng mansyon, at tinawagan ng numero. Ang isang mahabang pagring ay lumipas bago may sumagot. Ang boses ay ang boses na narinig ko sa telepono ni Rafael, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas mayabang. Hello? Leo, si Elena ito, ang babaeng tinatawag mong magnanakaw at probinsyana na may balak magpakasal kay Rafael. Sagot ko, ang aking Tagalog ay matalim. Walang anumang pag-aatubili. Sa kabilang linya, ang paghinga ni Leo ay huminto. Sino ka? Huwag kang magkunwari. Alam ko na ang tungkol sa singsing at alam ko na ikaw ang kasabwat ni Clarissa. Sa lahat ng ito, alam kong ang pagbubuntis ay isang katang-isip at ang plano ninyo ay sirain si Rafael para makuha ang kanyang yaman. Ngayon, itatanong ko sa iyo, Leo, nasaan si Clarissa ngayon? Nasa kondo ba niya? Naghihintay sa tawag mo para balikan ang plano? Ang katahimikan sa linya ay nagsabi ng lahat. Ang mga bata sa aking tabi ay tila nakadarama ng tensyon, ngunit hindi sila umiyak. Naghihintay sila. Kung hindi ka sasagot, patuloy ko, ang aking boses ay halos walang emosyon. Pupunta ako sa ospital kasama si Rafael at pagkatapos ay dadalhin ko ang lahat ng ebidensya sa pulis at sa kanyang mga board members. Alin ang mas gusto mong mawala? Ang iyong kaibigan o ang iyong hinaharap? Sa wakas, isang tila mapait na pagtawa ang narinig ko mula sa kabilang linya. Ang galing mo palang maging abogado, Elena. Nasa The Residences siya, Unit 1402. Naghihintay siya sa tawag mo. Isinara ko ang telepono. Ang aking mga mata ay tumingin kay Rafael na nakatingin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pag-asa at takot. Saan mo nakuha ang numero niya? Tanong niya. Sa call log mo, habang ikaw ay abala sa pagpili kung sino ang paniwalaan mo, nag-iipon ako ng katotohanan para sa amin. At Rafael, hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa iyo sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagdududa mo. Ngunit para sa mga bata at para sa iyong ina, gagawin ko ang huling hakbang para iligtas ang pangalan mo. Tumingin ako sa mga bata at pagkatapos ay kay Rafael. Pumunta tayo sa ospital para kay Ines at pagkatapos, hahayaan kitang pumili kung sino ang karapat-dapat sa iyong buhay, Rafael. Ngunit kailangan mong malaman ang buong katotohanan kahit na ito ay nangangahulugan ng pagwasak sa kasal na pinipilit mong itayo. Sa wakas, mayroon akong kapangyarihan na ibalik ang katotohanan. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may malaking kapalit. Ang pagharap sa isang babaeng nagmamay-ari ng lahat, habang ako ay walang dala, kundi ang aking paninindigan. Ang huling pagtingin ko sa mga mata ni Rafael ay hindi na humihingi ng kapalit. Ito ay nagpapakita ng pagkilala. Alam niya ang lahat. Alam niya ang tungkol kay Clarissa, kay Leo, at ang tungkol sa mga alahas. Ngunit ang pinakamahalaga, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ina na tinatawag siya at ang pag-asa na muling maibalik ang init sa kanyang mga anak. Pupunta tayo, sabi ko. Hinawakan ng kamay ni Rafael, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang katuwang sa isang krisis. Ngunit hindi ako babalik sa Maynila kasama mo upang maging iyong kasambahay.
Babalik ako para sa mga bata. At ang pagpapatawad mo, Rafael, ay kailangan mong patunayan sa iyong ina, hindi sa akin. Ang paglalakbay patungong ospital ay tila napakaikli kumpara sa haba ng oras na ginugol ko sa pagitan ng pagdududa at pagtitiwala. Nang makarating kami, ang amoy ng antiseptic ay dumagan sa aking mga butas ng ilong. Pilit na binubura ang amoy ng luho ng mansyon. Si Ines ay nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay halos nakasara na. Tanging ang mahinang paggalaw ng kanyang mga labi ang nagpapahiwatig na buhay pa siya. Nang pumasok si Rafael, ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng don. Tanging isang lalaking natatakot na mawalan ng lahat. Lumapit siya sa tabi ng kama at sa pagkakataong ito, wala ng pag-aalinlangan. Inabot niya ang kamay ng kanyang ina. Ina, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay basag, puno ng luha na ngayon ay hindi niya napinigilan. Patawarin mo ako sa pagiging isang duwag, sa pagtatago ko sa iyo. Wala akong karapatang maging ama, wala akong karapatang maging anak mo. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Ines ay dahan-dahang bumukas at ang kanyang tingin ay hindi kay Rafael, kundi sa akin. Use serviette tip 2, doan ngat kwang model sa akin. Elena, ang tawag ni Ines, mahina ngunit may diin. Si Rafael ay tila hindi humihinga, naghihintay sa kanyang ina na tawagin siya o kaya'y isumpa siya sa wakas. Ngunit ang mga mata ni Ines ay tanging ako ang hinanap. Ikaw ang sagot, bulong niya. Huminga ng malalim at mahaba. Ikaw ang nagdala ng pamilya, pabalik sa akin. Huwag mong hayaan ang lalaking ito na muling itapon ang iyong halaga. Ang pagmamahal ay hindi kailangang bayaran ng pagdurusa. Dapat itong ibigay ng buong puso. Pagkatapos noon, ang kanyang tingin ay lumipat kay Rafael. Isang ngiti. Isang ngiti na puno ng lahat ng kapatawaran sa mundo. Ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, ang iyong kaluluwa ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit ang tanging paraan para ito ay mabuhay ay ang hayaan mong gamutin ka ng babaeng ito. Hindi ko kailangan ang kasal na may lason, Rafael. Kailangan ko ng pamilya na may tunay na pagmamahal. At pagkatapos ng kanyang huling salita, ang kanyang mga mata ay pumikit. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa aking kamay. Walang dramatikong pag-alis, tanging isang payapang pagtulog na tila naghihintay sa kanyang anak na makahanap ng kapayapaan. Si Rafael ay bumagsak sa tabi ng kama, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa hindi mapigilang pag-iyak. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang tunay na nagdadalamhati, hindi para sa kayamanan o sa pangalan, kundi para sa isang ina na nagbigay sa kanya ng huling aral tungkol sa tunay na pagmamahal. Elena, hikbi niya, patawarin mo ako. Hindi ko na ito uulitin. Huwag kang umalis. Hindi ko na kayang mawala ang mga bata. Hindi ko na kayang mawala ang liwanag na dala mo. Ang aking sariling luha ay pumatak sa kamay ni Ines. Ang pagpapatawad ay nagsimula, hindi sa isang matinding yakap, kundi sa isang tahimik na pagtanggap sa sakit. Ilang linggo ang lumipas. Matapos ang libing ni Ines, bumalik kami sa Maynila. Si Clarissa ay wala na. Ang kanyang kasinungalingan ay naging dahilan ng kanyang tuluyang pagkawala sa buhay ni Rafael. Ang mga papel ng kasal ay napunit. Sa isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, si Rafael ay nag-aalok ng isang contract sa akin. Hindi ito para sa pagiging nani. Elena, hindi ko kailangan ng kasal para maging pamilya tayo. Sabi niya, nakaupo sa sahig kasama ang mga bata. Ngunit kailangan kong maging patas. Gusto kitang suportahan sa anumang pangarap mo. Nag-enroll na ako sa iyo sa Early Childhood Education Program. At ang mga bata, hindi na sila lalaki sa palasyo na walang kaluluwa. Ibabalik ko ang aming buhay sa mas simple, mas may pagmamahal. Tiningnan ko ang mga bata, masigla, tumatawa,
nakikipaglaro sa kanilang ama. At sa wakas, nakita ko ang isang kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Ang kaligayahan ng isang ina na nakikitang lumalaki ang kanyang mga anak sa pagmamahal. Hindi ko kailangan ng titulo, Rafael. Sagot ko. Ngumiti ng totoo sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang aking anak. Ngunit kailangan kong magpatuloy sa pag-aalaga sa kanila dahil sa kanila natagpuan ko ang aking sarili. Hinawakan niya ang aking kamay, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking humihingi ng pagmamahal. Pwede mo ba akong turuan kung paano maging isang ama, Elena? Pwede mo ba akong turuan kung paano magmahal sa paraang hindi nasasaktan? Hindi ako sumagot ng oo o hindi. Sa halip, humarap ako sa mga bata at nagsimula kaming maglaro. Ang sagot ay hindi na sa mga salita, kundi sa mga sumusunod na araw. Ang katarungan ay naibigay na. Ang pagmamahal ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang kapatawaran ba ay isang bagay na dapat igawad o isang bagay na kailangan kong matutunan na tanggapin para sa aking sariling kaluluwa? 3 taon na ang lumipas mula nang bumalik kami sa Maynila, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang 2 taong nagtatag ng isang pamilya sa gitna ng mga abo ng nakaraan. Ang Alcaraz Mansion ay nagbago. Hindi na ito isang palasyo ng yelo. Ang mga pader ay hindi na gaanong puti. May mga painting ng mga bata, gawa ng kanilang mga kamay, na nakasabit sa mga dingding. Ang amoy ng mamahaling pabango ay pinalitan ng amoy ng sinigang na niluluto ni Rafael tuwing Sabado. Isang pagsubok na madalas ay nagdudulot ng kaunting tawanan. Nagtapos ako sa aking pag-aaral. Ang aking lisensya sa Early Childhood Education ay nakasabit na sa dingding ng aking dating silid, na ngayon ay isang study room para sa akin. Hindi ako nagtatrabaho sa isang pribadong paaralan. Sa halip, kasama si Rafael, na nagbenta ng ilang hindi kinakailangang asset, binuksan namin ang isang maliit na daycare center sa isang mas tahimik na bahagi ng lungsod, malapit sa bahay. Ang sentro ay pinangalan ng Ines' Haven, isang lugar para sa mga ina na kailangan ng tulong at pag-asa. Ang mga bata, Lucas, Mateo at Lia, ay tumatakbo na ngayon na parang mga malulusog na puno. Ang kanilang pagtawa ay ang pinakamatamis na tunog na naririnig ko. Isang musika na mas maganda pa sa kahit anong kundiman. Si Rafael ay hindi na doon. Siya si Rafael. Naglalaro siya sa buhangin kasama ang mga bata. Ang kanyang mga kamay na dating pumipirma sa mga kontrata ng bilyon-bilyong piso ay ngayon ay puno ng buhangin at putik. Ang kanyang pagmamahal sa akin ay hindi nagbago, ngunit ito ay naging mas malalim, mas matatag. Walang formal na kasal, walang marriage contract na humahawak sa amin. Tanging ang pagtanggap sa isa't isa at ang pagiging magulang na aming pinili. Isang gabi, habang nakaupo kami sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw, sinubukan ko ang aking sarili. Rafael, panimula ko, sa lahat ng nangyari, ang pagtataksil ko sa iyo, ang mga akusasyon ni Clarissa, ang pagkawala ng aking anak, nakalimutan mo na ba lahat iyon? Huminga siya ng malalim, hinawakan ng aking kamay. Ang paghawak niya ay hindi nagmamadali. Ito ay mapag-aruga. Hindi ko makalimutan ang sakit, Elena. Hindi ko makalimutan ang aking sariling kahinaan. Ngunit ang mga aral na yon, sila ang nagdala sa atin dito. Ang bawat luha mo ay nagturo sa akin ng halaga ng pagpapakumbaba. Ang aking ina ay nagbigay sa atin ng huling regalo, ang pagpili sa pagitan ng yaman at ng tunay na pamilya. At ikaw, Elena, ang iyong anak, pumikit ako. Ang sakit ng pagkawala ay hindi kailanman mawawala. Ito ay magiging isang permanenteng pilat sa aking kaluluwa, ngunit hindi na ito ang nagdidikta sa aking mga desisyon. Ang aking anak ay nasa langit, ngunit ang pagmamahal na inilaan ko para sa kanya, iniaalay ko sa kanila.
At sa'yo, Rafael, natutunan kong patawarin ang taong nagkamali sa akin dahil nakita ko ang lalaking nagsisisi. Tumitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na walang kondisyon. Hindi siya nagbigay ng anumang pangako ng kasal, ngunit hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahang pinagsiklop ang aming mga daliri, isang kilos na higit na matibay kaysa anumang kontrata. Salamat, Elena. Salamat sa pagiging aking tahanan.